Amen. Okay, bago po tayo patuloy dito po sa magpatuloy sa ating pong pag-aaral patungkol po sa ating mensahe, The God of All Grace, it is good to somehow have an idea about the context. Ito po ay sulat ni Apostle Peter. Siya po bilang isa sa masasabi po nating kasangkapan ng Panginoon, being an instrument of God in encouraging and in helping His co-laborers, particular His co-elders, mga kapatid. Yan po ang context ng 1 Peter chapter 5. So ito po ay sulat ni Apostle Peter upang ang mga kanya pong tinuruan, didisipulo, yung mga kapwa niya po pastor ay mapaalalahanan at mabigyan po ng tinatawag nating payo sa kanilang buhay bilang mga lingkod ng Panginoon. So, kung ang pag-uusapan natin context, ang konteksto po ng ating pag-aaral ay sulat ng isang manggagawa ng Panginoon na nangi-encourage ng kapwa manggagawa. Pero generally, ang ating pong topic is applicable sa lahat po ng mga Kristiyano. It is just important for us to somehow understand the context. Kasi ang sabi po ng verse 1 dyan, sa 1 Peter chapter 5, the elders which are among you I exhort, who am also an elder. So makikita nyo po na talagang very particular na ang tinukoy po ay ang mga elders. At yung elders po dyan ay mga tagapanguna sa kawan ng Panginoon. Kumbaga, para po sa higit na kaunawaan po, para pong si Apostle Paul sa Acts chapter 20, na nakipag-usap din po sa mga naging tagapangasiwa sa kawan ng Panginoon, at yan po'y recorded sa Acts chapter 20, nung kanya pong sabihin sa verse number 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. So yung concept po halos pareho, na meron pong senior pastor, meron pong tagapanguna na hindi po nila superior kundi senior na nagbibigay payo po sa kanila. Okay? Or tagubilin po sa kanila. Si Peter po, ang sabi naman niya, malino po, di po ba? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being Lord over God's heritage, but being example to the flock. So, please bear in mind na ang context po ng ating pag-aaral ay ang sulat po ng manggagawa na nangi-encourage at nagbibigay payo sa kapwa manggagawa. Kaya nga po, itong bahaging ito na ating pong kinuha, doon po yan. Ang konteksto po niyan, sulat ni Peter sa kapwa manggagawa. But listen, ito pong ating talatang ito is not only applicable sa mga leaders o sa mga elders. Kasi yung elder po dyan, leader ng kawan ng Panginoon. Okay? So, tagapanguna po. Okay? Yun po ang dapat ma-establish muna po natin sa isip po natin. Pero pagka po inaral po natin, ang isulat na ito ni Apostle Peter is applicable sa pangkalahatan. Ibig sabihin po, pwede po sa mga mananampalataya. Like for example, sa verse number 7, pansinin niyo po ang 1 Peter chapter 5 and verse number 7. Ang sabi po niya, casting all your care upon Him, for He careth for you. So again, mahalaga po kasi sa Bible study, diba? Kumbaga sa interpretasyon o sa paraan ng pag-aaral, mahalaga po kasi na alam natin kung sino ang kausap. So ang kausap po, yung mga elders pa rin. At ang sabi po niya, lalo na sa buhay pangunguna at pagmiministeryo, ang sabi po, casting all your care upon Him, for He careth for you. So hindi po madali ang ministry, kaya lahat ng mga kabalisahan, ilagak daw po sa Panginoon. Now, my point is that even though sa context, ito po ay sulat para sa mga kapwa manggagawa po nila Peter. Pero ang gusto ko pong i-point out, hindi ba applicable din sa bawat Kristiyano? Na ang bawat may kabigatan at ang bawat kabigatan po natin ay ilagak natin sa Diyos sapagkat sa katotohanan tayo po ay ipinagmamalasakit niya. Okay? So, again, niliwanag ko lang po ang context.
Pero it doesn't mean na hindi pala para sa atin ito. Well, sinasabi ko po sa inyo, if we will put understanding sa sulat na ito ni Apostle Peter, you will find out and you will realize na ang message po ay para sa mga mananampalataya. Pwede po, applicable po sa mga mananampalataya. So again, ang sabi ng verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kasi sa realidad ng buhay, maraming kabigatan. Sa realidad ng buhay, maraming alalahanin. Marami pong mga pasanin, mga kapatid. And the best thing that we can do, ilagak po natin yan sa ating Panginoon at ang ating pwedeng panghawakan, yung katiyakan na siya po ay nagmamalasakit sa atin. That our God is really concerned sa atin po, sa bawat isa. And then in verse number 8, this is also a very good reminder, not just to the pastors or leaders, but also to every believer. Na ang sabi po ng verse number 8 ng 1 Peter chapter 5, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sasabihin po ba natin na hindi applicable yan sa lahat ng Kristiyano? Sa reality po ng Christian life, tayo po, bawat isa, may mga pasanin naman po talaga. Ano po ba ang gagawin natin? Ngayon ba't hindi tayo ang leader ng church? Hindi na natin ilalagak sa Panginoon yung kabalisahan natin. So, the same thing na dapat nating gawin, na kung may pasan tayo, kung may kabalisahan po tayo, ilagak po natin sa Panginoon, knowing na siya'y nagmamalasakit sa atin. And in verse number 8, applicable din po sa atin ito because hindi lang naman po yung mga pastor at tagapanguna ang inaatake po ng dyablo. Lahat ng mananampalataya, tayo po ay target ng kaaway. Tayo po ay target ng dyablo. At ikaw mismo, mapapatunayan mo yan. Baka nga ang drama mo sa buhay, sinasabi mo na ayaw akong tantanan ng dyablo. Ayaw akong tigilan ng dyablo. Talagang ang atake niya lagi sa buhay ko. Kaya ang sabi po ni Peter, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. At sinabi rin po ni Apostle Peter na nangyayari ito sa lahat ng mga kapatid natin. Diba? Knowing that the same afflictions, yan po ang sabi ng verse number 9, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So sa usapang kabigatan, sa usapang kabalisahan, sa usapang atake ni Satanas, hindi lang mga pastor, kundi lahat ng Kristiyano, may kabigatan po tayo, may kabalisan po tayo, at dumadaan po tayo sa pag-atake po ng kalaban, sa pag-atake ni Satanas, at yan po'y nangyayari daw po sa marami at sa halos lahat ng Kristiyano, maaring sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang paraan ng pag-atake, but one thing is sure, one thing is definite, na may dyablo na kung saan ang goal ay ampuksain tayo. Kumbaga, in clear picture, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So si Satanas sumahanap lagi ng pagkakataon upang makapasok po sa ating mga buhay at tayo po ay kanyang sirain at kanyang silain. So ito po ang pinakalinyahan po ni Apostle Peter bago po doon sa ating teksto. Na ang sinasabi niya, casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. And then, in our text, verse number 10, ang ating pong makikita na ipinangahas ni Apostle Peter at binigyan po niya ng emphasis is about the God of all grace. Yes, may kabalisahan. Oo, nandyan si Satanas na ayaw kang tantanan. At yan naman ay nangyayari, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng kapatiran. Pero ito po, sa sino man na may kabalisahan, atake ni Satanas, at sino man na talagang ayaw tantanan ng kaaway, mayroon po tayong pwedeng panghawakan, at ito nga po ang Diyos ng lahat ng biyaya. Okay? But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect. Amen? Establish, strengthen, settle you. So, yun po ang gusto kong sentruhan. The God of all grace.
isang magandang pagkakakilanlan at ang isang magandang katawagan sa Diyos na meron tayo, siya po'y Diyos ng lahat ng biyaya. At pag pinag-usapan po natin ang biyaya ng Panginoon, tayo po ay nag-uusap sa unlimited na biyaya ng ating Panginoon. Di ba? Mga kapatid, ang isang katotohanan po sa biyaya ng Panginoon, ito po ay unlimited, unceases, mga kapatid, unceasing, unlimited and unchanging. Yan po ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So kaya dito po sa ating magiging pag-aaral, gusto ko pong bigyang pansin yung mismong eksaktong sinabi po ni Peter, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." Mga kapatid, dito pa lang po maging malinaw na po sa atin that the grace of God will stabilize you. That the grace of God will strengthen you. That the grace of God will settle you. And the grace of God sa pangkalahatan will secure you. Amen? So ito po ang ilang mga panimula po natin sa pagpapaalala sa katuruan about the grace of God. Patungkol sa biyaya ng Panginoon. Yes, ang Diyos na kinikilala natin, He is the God of all grace. At pag pinag-usapan natin ang grace ng Panginoon, the grace of God will stabilize us, establish, ang ibig kong pong sabihin. And then the grace of God will strengthen us, palalakasin po tayo nito. And the grace of God will settle us, papanatagin po tayo dito. And the grace of God will secure us. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede po tayong pumanatag. Amen? So naalala ko po na si Apostle Paul sa kanya pong patotoo, he experienced so many things in his life in the ministry. Diba? So ganun po mga kapatid. In fact, ang isang laging binibigyang pansin ko po, yung bang kalagayan at karanasan po niya na sa 2 Timothy chapter 4, kung papansinin lang po natin. Sa 2 Timothy chapter 4, so naranasan po niya na iniwan siya ni Demas, naranasan po niya na ginawan siya ng masama ni Alexander de Coppersmith. Pero ang very striking po sa akin, when the Apostle Paul experienced being forsaken by all. Ang sabi po niya sa verse number 16, 2 Timothy chapter 4 verse number 16. Okay? Ang sabi niya, "At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it might not be laid to their charge." Ano po ang pinanghawakan niya? Verse number 18, "Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord shall deliver me from every evil work." So kita niyo po mga kapatid, na sa realidad ng buhay, po pwedeng may mga tao na inaasahan ka, pero ikaw ay iiwanan. Ikaw ay po pwedeng lumagay sa katayuan na hindi mapangahawakan ang mga tao or to the point na may gagawa sa atin ng kasamaan. Pero ang ating security, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Na sa naranasan po ni Apostol Pablo, ang sabi po niya, "But notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me." Yan po yung concept nung sinasabi rin po ni Peter. Yes, may mga kabalisahan, may mga kabigatan. Ilagak natin sa Diyos yan. Oo, merong kaaway. Kaya nga dapat magbuyat, magbantay, sapagkat ang kaaway na dyablo nandiyan lagi. Kaya alam niyo po, ang mga Kristiyano, hindi dapat nasusurpresa kapag kami atake sa buhay. Hindi po tayo dapat medyo nagugulat kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok. Diba? Yan din po ang sinabi ni Peter. Sa 1 Peter chapter 4 verse number 12, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you." Mga kapatid, di ba, given a chance na tayo po'y makapag-express, kapag ka nag-usap-usap po tayo, I believe, lahat tayo may kanya-kanyang bigat. Lahat tayo may kanya-kanyang dinadala. Lahat tayo may mga kanya-kanyang sitwasyon. Lahat tayo may kanya-kanyang atake ni Satanas. So, yan po ay eksaktong sinabi ni Peter, "Knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world."
Kaya huwag kang magdadrama sa buhay na parang ikaw lang ang may dinadala. Huwag kang magdadrama sa buhay na parang ikaw lang ang may atake ng dyablo. Dapat nga magkaintindihan tayong lahat, mga Kristiyano, sapagkat sa totoo lang, lahat tayo ay masasabi nating target ni Satanas upang guluhin, upang silain, upang sirain. Mga kapatid, yan po ang goal ni Satan. At ang pwede lang natin panghawakan ay ang Diyos ng lahat ng mga biyaya. Yes, atin pong sinasabi na yung biyaya, yan po ang atin pong masasabi po nating masasandalan, biyaya. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, higit po doon yung Diyos ng biyaya. Ang ating pinagtitiwalaan is the God of all grace. Not just the grace, but the God of all grace. Yung Diyos na pinanggagalingan po ng biyaya. So mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagtalakay, liwanagin muna po natin. Ang sabi po ng ating teksto, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus," pansinin niyo po yung sinabi niya, "after that He have suffered a while." Maganda po na pagka po bumabasa tayo ng mga talata, yung bang ma-recall din po natin yung ilan pang mga talata na sinasabi sa Bible. Halimbawa po, si Apostle Paul, nung in-encourage niya yung mga mananampalataya, mapapansin niyo po yan sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 4. I believe, mula po sa verse number 8. Diba? Sa verse number 8, ang sabi niya, "We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Forsaken," diba? Ang sabi po, "We are perplexed, but not in despair. Forsaken, but not destroyed." Diba? Mga kapatid, ang sabi niya, always bearing about in the body the dying of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, talagang maliwanag po yan na sinasabi niya. Pero alam nyo, in line with that thought, John sa the same chapter, ang sabi po niya, yun daw pong suffering na yan, yung affliction na yan, is but for a season. May katapusan po yan. Kaya wag po tayong tutulong sa dyablo sa pagpapahina ng loob natin. Diba? Yun ang target ng dyablo, papanghinain tayo. Minsan sa isip natin, tinutulungan pa natin ng devil. Diba? Imbis na ang lagay mo sa isip mo, hindi na yata matatapos yung problema ko. Mali yun eh. Ang tamang konsepto sa biblical, matatapos din to. Pansamantala lang to. May hangganan to. Dapat ganun tayo mag-isip. Minsan po para tayong mga unbeliever mag-isip without us knowing na tinutulungan pa natin ng dyablo sa pang-discourage po sa atin. Hindi na yata matatapos to. Ganito na lang yata lagi ang buhay ko. Kapag ka ganyan ang isinaksak mo sa isip mo na kapag ka may problema hindi na matatapos, mga kapatid, matatapos ka. Di ba? Kasi ang concept na itinuturo ng Bible sa usapang Kristiyano, yung nararanasan natin for a season, mga kapatid. Ibig sabihin, may hangganan po yan. And the good thing about the teaching of the Word of God is that in all situations in life, sa mga nararanasan natin, sa lahat ng sitwasyon sa buhay, mga kapatid, may laging akma, di ba? Merong laging biyayang sapat para po tugunan tayo sa anumang sitwasyon po natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, let us enjoy the grace of God sa buhay natin and let us trust the God of all grace sa buhay po natin. Nilinaw po, di po ba? But the God of all grace who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, ang sabi, after that He have suffered a while. Ano ang mangyayari? Make you perfect, establish, strengthen, settle you. Mga kapatid, ito ang panghawakan natin. Huwag kang makinig sa kasinungalingan ng dyablo. Huwag kang makinig sa daya ng dyablo na hindi na matatapos ang problema mo, na hindi mo malalagpasan ang dinadala mo. Huwag po tayong magkaroon ng ganyang kaisipan. Ang ating pong dapat taglaying pag-iisip ay ang sinasabi po, ang kaisipang itinuturo ng Bible na ang lahat ng suffering natin sa lupang ito ay pangsamantala lamang. May hangganan po yan. At ang ating pwedeng panghawakan ay ang Diyos ng lahat ng biyaya at ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Napakaliwanag naman po niyan.
Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verses 15 and 16, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Kaya mga kapatid nakaka-relate ba kayo na minsan ang problema natin, yung tayo pa mismo ang nang di-discourage ng sarili natin? Tingin ko hindi na matatapos tong problema ko. Tingin ko hindi ko na malalagpasan tong dinadaanan ko. Tingin ko para dito na lang talaga ako. Tingin ko kamamatayan na. Kamamatayan ko na to. Tingin ko, tigilan nyo na po yung tingin ko. Ang mas maganda, sa pananampalataya ko matatapos ito. Sa pananampalataya ko malalagpasan ko ito. Kasi ang Kristiyano hindi dapat sa tingin ko, dapat sa tiwala, sa pananampalataya ko sa Panginoon, may hangganan to, matatapos to. Hindi po pwedeng hindi ko malalagpasan ito. Why? Sapagkat meron akong Diyos ng lahat ng biyaya at meron akong biyaya ng Diyos. Amen? So, it is always good to remember and to consider the God of all grace. Mga kapatid, unang magandang bagay na makita natin about the grace of God, the grace of God is constant. Di po ba? The grace of God is constant. Ang gusto ko pong i-point out dito, kasi mga kapatid, sa reality, di ba? May mga pagkakataon na ang buhay natin parang unstable. So, when life feels unstable, kapag ang pakiramdam natin, unstable ang ating pong buhay, always remember, His grace is constant. Diba? Hindi po nagbabago yan. Pare-pareho po yan, mga kapatid. Yung biyaya po ng Panginoon. At yun po ay makikita natin na sa buhay ng napakaraming tao, ng Kristiyano, diba? Ang talagang po pwede mong maging tatag, tibay, para hindi ka mayanig, biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. So, hindi na po tayo dapat magtaka that Satan will try his best and will try everything to somehow mayanig niya tayo. Diba? Grabe ang pagyanig ni Satan sa buhay ko. Diba? Alam niyo po, mas maganda kung imbis na minamagnify natin yung pagyanig ni Satan, imbis na ang ating pong linyahan grabe ang yanig at ang atake ni Satan sa buhay ko. Sana ang maris nating level, grabe ang biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Sana po mga kapatid, nakukuha nyo yung gusto kong ipunto. Kasi kadalasan, mas naha-highlight at namamagnify natin yung laki ni Goliath kaysa sa laki ng Diyos. Minsan mas nakasentro tayo doon sa ginagawa ni Satan, hindi doon sa ginagawa ng Diyos. Natatakot tayo sa kayang gawin ni Satan, samantalang pwedeng lumakas ang loob natin sa kayang gawin ng Diyos, mga kapatid. So, dakila siya at makapangyarihan siya na nasa atin kaysa kay Satanas na nasa sanglibutan ito. Kaya nga ang isa sa laging tinatarget at goal ng ating pong pag-aaral ay ang encouragement. Mapapansin niyo po, kasi for me, sa usapang doktrina, okay, of course, lagi naman po nasa Biblia, may doktrina po dyan. Pero ang point ko po, kaya hindi ako basta nagdudwell na sa akin pong pagtuturo. Hindi ako masyadong sumesentro po doon po sa mga presentation ng mga doctrines dahil una, meron pong tao na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin na sila po ang inaaralan namin. May mga members po ng iba't ibang churches na nandito. For me, it is always good to consider your pastor. Diba? I mean, yung stand, yung turo ng ating pastor. Yun po ay napakahalaga na doktrinang itinuturo sa atin sa Bible. Ang simpleng gusto ko lang pong sabihin, medyo nagdudwell po ako sa mga message of encouragement because that is my intention to be an instrument of God in encouraging every believer, particular sa mga laban po natin sa buhay na ito. Amen? Umamin ka, baka isa ka sa ganon, ang takbo lagi ng pag-iisip, yung bang sa tingin ko,
hindi na matatapos tong problema ko. Sa tingin ko, ganito na lang lagi talaga ako. Sa tingin ko, hindi ko na malalagpasan ito. Di ba? Kaya nga, Kristiyano, ang paalala natin, for we walk by faith, not by sight. Kasi talagang kapag ka ang pinag-usapan, pakiramdam mo o yung paningin mo, talagang pahihinain ka niyan. Ang nagpapalakas pananampalataya. Kaya dapat po, ang ating panghawakan ay ang Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo, when life feels unstable, His grace is constant. Amen? Yung kanyang supply, nandiriyan mga kapatid. Kumbaga, yung grace ng Panginoon, yan po ang magpapaging stable sa bawat isa sa atin. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, strengthen, di ba? Establish, settle you. So mga kapatid, when life feels unstable, remember, His grace is constant. Ikalawa po, when life feels uncertain, parang ang pakiramdam mo sa buhay mo, walang kasiguruhan. Mga kapatid, His grace continues. Diba? Yung biyaya po ng Diyos, hindi lamang po yan, hindi nagbabago mga kapatid, yan po ay patuloy lang. Sa usapang direksyon, mga kapatid, ang dapat po, yung pong pagiging tiyak natin sa usapang discernment, decision, direction, mahalaga po yan eh. Kaya dito pumapasok na yung mga memory verse natin, gamitin po natin. Medyo pagbulayan natin, pag-isipan natin. Okay, question. Sino po kaya sa mga Kristiyanong nakikinig sa akin ang hindi pa po alam ang Proverbs chapter 3 verses 5 and 6? Naniniwala po ako na sa lahat po sa atin, kabisado nyo na po halos, or kung hindi nyo man po memorize ito, very familiar po sa atin. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sa usapan po ng klarong direksyon, ng tiyak na direksyon, mga kapatid, yung bang masasabi nating kumpirmadong direksyon. Alam niyo po, ang tanging katiyakan po natin ay ang ating Panginoon, the God of all grace. Kaya sa mga panahon na ang isip natin, ang buhay natin, ang tingin natin, di ba, unstable, mga kapatid, remember, His grace is constant. Pero kapag ang tingin natin na ang pakiramdam natin na parang uncertain, di ba? Yung buhay natin, when life feels uncertain mga kapatid, always remember God's grace, di ba? His grace continues. Tuloy-tuloy po yan. Hindi niyo lang po yan mapangahawakan sa isang aspeto ng buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, biyaya, biyaya at biyaya. Amen? So mahalaga po yan. So importante na ako at ikaw ay makinig at mapaalalahanan po ng mensaheng ito. Okay? When life seems, when life feels unstable, His grace is constant. When life feels uncertain, His grace continues. And then thirdly, when life feels unpredictable, ano po ang po pwede natin panghawakan? His grace is certain. Diba? Yung biyaya po niya sa atin, tiyak po yan. Hindi po sa palaran ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay buhay na may katiyakan. At ang ating katiyakan ay ang ating kasuguruhan ay ang Panginoon. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 and verse number 20? All the promises of God in Him are yea, in Him are amen. Diba? Ibig sabihin sa usapang pangako ng Diyos, pwede mong pangawakan kasi tiyak po yun. So, ang biyaya ng Panginoon ay ating po pwedeng panghawakan. Pero ang huwag niyong makakalimutan, hindi po tayo nakasentro lang doon sa biyaya, kundi sa Diyos mismo ng lahat ng biyaya. Ini-enjoy natin yung grace nung pong Diyos ng lahat ng biyaya.
Amen? So, ito po ay tiyak sa usapang pangako. Di ba? At nilinaw po ni Apostol Pablo, yung nagpasimula sa inyo, di ba? Siya rin ang magtatapos. Ang ibig sabihin, sa Christian life, mula sa panimula hanggang sa dulo, biyaya, biyaya at biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya nga, yung sinabi po ni Apostle Peter, ang sabi niya, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, strengthen," di ba? Establish, settle you. So, yun po ang bagay na dapat natin maintindihan. And then, in considering our text, and then try to connect that. Iugnay po natin sa sinabi po ni Paul, na alam din ng maraming Kristiyano, Romans 8:28. Sa Romans chapter 8 verse number 28, di ba meron tayong binibigyan ng emphasis po doon? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So atin pong magandang maintindihan, maunawa ang tunay, mga kapatid, ng lubusan, na ang usapang Kristiyanong buhay ay usapang pagtiyak sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nakatitiyak na ikaw ay nasa tawag at kalooban ng Diyos at iniibig mo ang Panginoon, yun po yung level that you can claim. Romans 8:28. Kasi particular po and we know that all things work together for good. Nilinaw kung kanino? To them that love God. Diba? To them that love God. To them who are the called according to His purpose. Kaya ang Kristiyano, dapat maintindihan natin na ang buhay natin nasa masasabi nating operasyon ng Panginoon. So kaya kailangan sa atin po bilang mga mananampalataya, magpasakop tayo sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo magpilit sa ating pong sariling kagustuhan. Kasi ang tanging tiyak ay ang plano ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, pag inisip nyo po mabuti, ang biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, sa ating pong dapat maunawaan, ito po ay constant, mga kapatid, tuloy-tuloy po yan, at talagang tiyak po yan. Napakahalaga na ako at ikaw ay manghawakan sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi po, di ba? And we know that all things, lahat daw po ng bagay, we know that all things work together for good. Naalala niyo yung example ko kay Joseph, di po ba? Na ang lahat po, hindi magagandang karanasan lang. Kasi yung mga unpleasant, including the unpleasant and it seems unfavorable situations in the life of Joseph, because si Joseph po ay nasa tiyak na direksyon, lahat ng yon ginamit ng Panginoon para ma-accomplish ang gustong pagdalan ng Panginoon sa kanya. Pag ang Diyos po nagpasimula, maniwala po kayo, He secures, sustains, and seals. Pagka po ang Diyos ang talagang nagpasimula, ang magagawa lang po natin is magpasakop. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yung pong bahaging ito, who are the called according to His purpose. Kumbaga po, sa totoo lang, pagka Kristiyano ka, ang pinaka-arkitekto at may guhit ng ating pong buhay ay ang Panginoon. Ngayon, ang kailangan lang po, tumahak tayo sa direksyon ng Panginoon sa buhay po natin. Huwag liliko sa kanan, huwag liliko sa kaliwa. Huwag po yung pag nahirapan, lilihis na. Huwag po yung, di ba? Sabi ko nga, halimbawa, merong isang bagay o isang lugar na pupuntahan mo. Nagkataon po na baku-baku yung dadaanan mo. Ayaw mo ng baku-bako. Yun po ang daan patungo doon sa pupuntahan mo. So, anong gagawin mo? Hindi ka na ba tutuloy? O magpupunta ka na lang ba sa ibang destinasyon? Mali. Kasi ang kailangang masunod sa buhay ko, yung destinasyon at direksyon ng Panginoon. So maging baku-baku man ang dadaanan ko, basta iyan ang daan patungo sa Panginoon, maniwala tayo na talagang sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi naman niya pinangako na lagi pong, smooth ang ating pong dadaanan. Mga kapatid, ang pinangako niya, hindi niya tayo iiwanan. Amen? Yes.
Aanuhin po natin yung patag na nilalakaran kung hindi naman sa direksyon ng Panginoon ang patutunguhan. So, ang importante po sa atin ay ang kaganapan ng kalooban ng Panginoon. At ang panghawakan natin, siya na Diyos ng lahat ng biyaya at ang kanyang biyaya ang magtatawid sa atin sa landas. Diba? Sa panahong may karamdaman, biyaya ng Diyos ang pwede mong panghawakan. Sa panahong meron kang pinagdadaanan, biyaya ng Diyos ang pwede mong sandalan. Sa panahon na ikaw ay naguguluhan, biyaya ng Diyos ang iyong kinakailangang panghawakan. Sa mga panahon na meron kang kagipitan, biyaya ng Diyos. At ang Diyos ng biyaya ang dapat nating lagi-lagi panghawakan. Mga kapatid, mga minamahal, itong ating pong pag-aaral na ito ay napakalaking tulong para po ma-enjoy naman natin yung privilege na tayo po ay may Diyos ng lahat ng biyaya. Amen? Yes, siya po mga kapatid ang ating po pwedeng panghawakan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya sabi ko nga sa inyo, no, ang ating pong talatang tinalakay, pagka po nagpakatotoo tayo ngayon, hagip na hagip po tayo mga kapatid Tulad ng mga drama natin sa buhay. Minsan kapag meron tayong pinagdadaanan, kung tayo po'y makaakto, para bang tayo lang ang may pinagdadaanan. Pagka meron tayong problema, para bang kung talagang po pwede lang lumabas sa bibig natin, parang gusto nating sabihin, unfair naman ng Panginoon, bakit niya pinayagang paranasan ko ito? Mga kapatid, walang panahong magiging unfair ang Diyos. Di ba? Walang panahon na nagiging unfair ang Panginoon. Ang Diyos ay laging tiyak sa kanyang direksyon sa buhay natin. Mahalaga lang po yun. Yung pong idea ba, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. And in our text, maging particular po tayo, but the God of all grace who hath called us into His eternal glory by Christ Jesus after that He had suffered a while. Sinabi na nga po na talagang pansamantala lang inilalagay mo pa sa isip mo, hindi na matatapos to, ganito na lang ako lagi, hindi na ako makakalagpas dito. Di, tayo rin ang gumagawa ng ikadi-discourage natin. Ang kailangan lang naman tiyakin natin na tayo po'y nasa kalooban ng Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Pag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His ways. Maaring may panahong mababagsak ka, madadapa ka, pero ang sabi niya, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Huwag ka lang aalis sa poder ng Diyos. Huwag ka lang aalis po sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Meron pong pagkakataon na papahintulutan ng Panginoon na medyo ma-equalize niya yung pong takbo natin sa buhay. Kasi alam niya kung anong balanse Amen? Yes. Alam nyo, yung mga magulang, kapag yung anak nila, gusto nila matutong lumakad, may mga pagkakataon, sige lang, pero nakatingin po siya dyan. Hindi niya para pabayaan yan. Kaya marahil, dala ng kanyang pagiging masyadong eager, madadapa yan, matatalisod yan, pero nandyan siya lagi para iangat siya. Ang masama lang po, kapag ikaw ay umalis na doon sa poder ng Panginoon sa buhay mo. Diba? So napakahalaga po ng ating pagtalakay na ito. Sapagkat ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang ganda po Isa sa paborito ko po yun, yung Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ganda, no? Ang isa sa itinawag po, throne of grace. Kasi sa operasyon ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, nag-ooperate siya by grace And we should praise the Lord and we should thank the Lord for that. Naku, kung hindi po tayo ididil ng Panginoon sa kanyang biyaya, ang dami nating enjoy sa buhay na ito na hindi naman natin deserve Tama po ba? And that is the very concept of grace. Unmerited favor. Diba? Hindi tayo kaya po ginagawa ng Diyos ang maganda dahil mabait tayo. Hindi. Dahil mabait siya. Diba? Dahil gracious po siya. Yun po ang totoong dahilan niya. Kaya wag na wag nating ilalagay sa ulo natin na kaya tayo ganito kasi ang bait natin, kasi ang galing natin. No, biyaya. Biyaya ng Panginoon. So kaya sabi ko nga, ang ganda po ng paalala. The God of all grace.
His grace will stabilize us. His grace will strengthen us. His grace will settle us. And His grace will secure us. Mga kapatid, i-enjoy natin ang buhay Kristiyano na meron tayong Diyos ng lahat ng biyaya. Kamusta po? Medyo kinatagpo pa tayo ng Panginoon doon sa mga maling takbo ng isip natin kadalasan. Yung ikaw pa mismo ang nagsasabi, di ba? Tapos pagka nagpapahayag tayo, grabe ang pagyanig ni Satan sa akin, grabe ang atake ni Satan. Mas grabe ba yan? Mas matindi ba yan kung ang pag-uusapan yung Diyos ng lahat ng biyaya at yung biyaya ng Diyos? Kaya magsimula ka na ano man ang mararanasan mo. Diba? Ang lalabas sa bibig mo, ibang klase talaga biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Talaga, ang tindi talaga ng Diyos natin, ng biyaya ng Panginoon. Huwag niyong hayaan na si Goliath ang mas tinitingnan mong malaki. Mas maganda ang tingnan mo yung Diyos, mas malaki kay Goliath. Tama po ba? Huwag po, parang hangang-hanga tayo kay Satan eh. Deep thinker, ano sa palagay mo? Di ba yung mga ganyang concept? Minsan po parang bilib na bilib tayo kay Satan. Grabe talaga si Satan. Sa lahat na lang ng... Mga kapatid, mas maganda po ang i-magnify natin Diyos. Yung Diyos ng lahat ng biyaya at yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Naku, hindi biro yung pinagdaanan ko. Grabe yung pinagdaanan ko, pero mas grabe yung biyaya ng Panginoon. Matindi yung laban na kinakaharap ko, pero mas matindi yung kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Tapos iwasan na rin natin yung sa tingin ko kasi walang mangyayari sa buhay ko. Sa tingin ko kasi hindi na matatapos ng problema ko. Sa tingin ko kasi hindi nagagaling tong sakit ko. Sa tingin ko kasi, mga kapatid, paano ka naman naman lalakas kapag ganun lagi? Kaya, ngayong umagang ito, maalala nyo po na nagsalo-salo tayo at pinaalalahanan tayo na meron tayong Diyos ng lahat ng biyaya. At sa mga panahon na ang pakiramdam natin na ang buhay natin is unstable, maalala natin His grace is constant. That sometimes ang pakiramdam natin, yung buhay natin is uncertain, maalala natin His grace continues. Diba? Tuloy-tuloy po yan. Hindi po natatapos yan. And then, pagka nararamdaman natin na ang buhay unpredictable, then His grace is certain. Hindi po baka sakali. Talagang tiyak yun. Kaya ang grace of God, mapangahawakan po natin mga kapatid. Kaya umaasa po ako na natulungan tayong muli ng ating pong pagsasalo-salo ngayon. Nawa nabusog tayo at naway lumusog po tayo. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po, napakabuti mo po sa amin. Hindi po maikakaila na ang buhay namin mula sa pasimula, biyaya mo at laging biyaya, Panginoon. Kaya naman umaasa po kami na patuloy mo kaming ililid sa tamang direksyon na ang pangahawakan po namin ay ang biyaya at biyaya mo lamang sa amin po mga buhay. Salamat po sa mga taga-subaybay at naway nakatagpo kami sa aming espiritual na pangangailangan. At nawa dakilang Diyos, pagpalain mo rin po ang aming pagmiministeryo dito mula po sa buong team namin, Panginoon. Ang aming pinangahawakan, biyaya mo. Pastor Joey Sauco, Pastor Carlos Darlucio, Manong Boots, si Pastor Boots, Pastor Dong, Pastor Emerson, Pastor June, lahat po kami na magkakasama ngayon. Kasama po ang ilan sa mga bumubuo ng team na ito, dakilang Diyos. Umaasa po kami, natutulungan mo kami, gagamitin mo po kami na maging channel ng blessing mo po sa bawat isa. Muli po, aming Ama, ang aming pong naging mensahe ay maging malaking tulong nawa upang makita po namin na sa buhay nito, kung meron kaming dapat i-highlight, kung meron kaming dapat i-magnify, kung meron kaming dapat sandalan, panghawakan, ito po ay ikaw na siyang Diyos ng lahat ng biyaya. Thank you for your grace, Heavenly Father. May you bless your people, O Lord. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.